Good day everyone. So ngayon, iba na naman ang isi-share ko sa inyo. So ito naman, mga maghanap ako dito. Ah, Puro paikos na itong kukunin ko. So hindi pa maganda yung mga forma nito kasi hindi ko pa alam kung anong ipoporma nito. Mga paikos na ko. Medyo may imo. So dalhin ko doon para share sa inyo kung anong makaya kong forma nito. Bigat man itong kaan. So ito ang magaan para sa isang kamay ko. Ito mabigat. May nauna na akong nakuha kanina itong sheep heart kasi nag-vlog ako sa Facebook for Valentine's. Then at saka itong Argao Taiwan. So bali ang tatrabahoon ko ngayon is ibaba ko na itong iba para tawid pa. So ito ang ginamit ko kanina. Nag-vlog ako for Valentine's sa Facebook. Then unahin natin itong unang dinala ko dito para makita ninyo. So ito na siya. It is Argao Taiwan. So ang mangyari nito is dito iwan ko parang like natural ba nga nagsalingsing ko siya diri sa baba sa iyang pinakababa, then layer by layer ko ito gugupitan at saka iwa-wire. So ang tsura nito is look like literative sanga dito na bata pa kailangan ito. Yan, putulinan. Yan, putulin dyan. Then yung matanda na yun ang iiwan. So matagal na itong na-abandon. Kaya yung magbablog ako for Valentine's, nakita ko ito kaya kinuha ko. Tapos ito na tinatrabaho ko. So ito na, natapos ko na itong pagtrabaho ko itong aking paikos naman Argao Taiwan na bonsai material. So it look like literati kasi maliit pa. So ilipat ko ito sa malaking pot. So kahit hindi masyadong maganda pero proud ako dito dahil ako ang nagawa. So ngayon by the way pala, lilipat ako ng lugar kasi mainit na doon. Tapos mainit pa rin dito. So ngayon ito na namang ito na namang paikos na ang tatrabahuin ko. So ito ang itsura niya. Matagal na panahon na abandon. So as sinabi ko na hindi ko ito tanggalan naman, hindi ko ito kanang putulon yung mga daming nakakaskid kasi gusto ko maging natural yung itsura. Ang gawin ko is tanggalan ng dahon lahat para makita ting mag-wire na naman ulit. So magsimulan ako magtanggal ng dahon. So natapos ko na tanggalan ng dahon at visible na siya yung mga sanga niya. So ang history nitong halaman na ito is nakatayo ito, then matay rin sa kasanga ito. Then ang nangyari is natumba. So nang nakita ko na doon is nakahiga na siya kaya ganito ang itsura niya. So parang natural. So ito sana ganyan sana ito. Yung itsura niya nito bago ito natumba, yun ang itsura niya pag ganyan. So ito magagamit pa itong portion. So ngayon mahirap naman ko kung pusubon ako na siya. Hinayaan ko na lang. So ang gawin ko na lang dito is putulin ko ito. Yan. Putulin. So putulin ko ito tapos itanim. Okay. Yan, naputol na. Yan, may ugat dito. So naputol na. So ito itanim ko ito. Ito na yung itsura niya. Sana magandang tignan. So it look natural na lang. So ikot ko na lang para makita nyo. So ito na yung itsura niya.
May ito pa, may balak pa akong putulin ito. Ito this area. Pero sa ngayon hindi ko muna, pabayaan ko muna. Siguro ito i-transfer dito pa ganyan. So, may wire dito sa baba. So, ito na siguro muna ang i-adjust ko dito. So, maganda sana siguro ito pag hindi pa ito natumba. Tapos, kung natumba man, nabantayan tayo. So, hindi ito magkaganito yung forma niya. So, it's been how many months or a year? Barog-barog na siya kami ng tawon. So, yun ang itsura niya sa aking bonsai materials nga siya lang nag-design sa iya. So, ito na namang isa. So ito na namang isang materials. Magtaka ko bakit sobrang bigat. Ano kang nasa ilalim nito. So just sharing lang po itong mga materials ko dito. Hindi ko namatay, nabali, matumba siguro na po ni. So ang gawin ko nito naman is tanggalan ng mga dahon para makita kung anong i-adjust nitong form tulad nito. Tapos dito sa baba, as I said, namatay din yun. So may option na naman dito para pangalan na para ito na naman ang gagawin ko is putulin ko naman dito. Tanggalin. Tapos makikita nyo ito may malaking sanga, then putulin ko yan, kaya lang hindi. Kuha muna ako ng malaking gunting. Ito na ang malaking gunting, nakuha ko na. So makita ninyo yun ang ano niya. Tapos so yan. So ang gawin ko dito, putulan ko ito. Sana hindi ako magkamali nito. Yan. So ito, itatanim ko naman ito. Then dami na akong mga material dito nga maitatanim. So ito na yung itsura niya. Then tanggalan ko na naman ng dahon para makita niya kung anong kabuang itsura nito. So may mga, kasi may wire ito, so tabingi dahil sa pag matumba dito, then walang magpatayo, kaya ito ang itsura sa aking mga materials. So maganda sana, may nabali pa dire. Ang daming damage nitong materials nito, so pabayaan ko na lang ito after matrabaho ito. So mag-start na ako magtanggal ng dahon for this bonsai materials. Tawag yon is defoliate. So ito na siya, natanggalan ko na ng dahon. So ito may option ako nga either putulin or iwan lang, kasi may ugat man diri nga malaki, so sayang. So ang gawin ko sa ngayon is i-wire ko itong sanga na ito para i-bend ng kaunti. Hirap itong ito lang, kasi ang nangyari nito is laging matumba dahil maguba ang form. So sana magandang tingnan. So asa pa usobon.
So dito doon ng front ko ito. May isa pa ako nakita. Instead na maiksi itong video ko, maging mahaba na lang. Kasi nakadikit sa kabilang sanga. So yan na. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Itong aking mga na-abandon na mga kaikos na bonsai material. So hopefully maganda itong mga kuha nitong mga ginawa kong kulay klaro ng forma katulad ng isa. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.